ito, Sir Noel, una kong tanong, kumusta po ang unang araw ng pasukan dito po sa mga bahagi ng paaralan na nasasakupan po ng DepEd Iriga mula noong Lunes hanggang ngayon? Kumusta po ang ano natin dito, sir, ang assessment, Sir Noel? Ah, nakita po namin na mga report ay okay naman po ang opening ng klase ng lahat ng public school sa DepEd Iriga City po. Kasi po may mga monitoring team na pumunta po sa bawat schools ng DepEd Iriga City. May coordination din po kami sa PNP Iriga City. Actually nga po dito sa San Juan Integrated School. Personally, pumunta po ang ating Chief of Police, si Lieutenant Colonel Don Sabia po. Okay po, okay po. Dito sir, malaman ko lang, yung about sa dami. Sa data nyo sir, ilan po ba lahat yung mga enrolled na mga estudyante ngayong academic year? And na-meet ba natin sir yung ating target? Mas marami ba ngayon compare last year, Sir Noel? Sir, parang hindi naman po nagbawas ang enrollment. Sa ngayon po hindi ko maibigay yung exact na figure kasi nasa planning po yan. May daily reporting po ang division office sa central office, sa regional office. Part po yan ng aming monitoring. Pasensya na po sir kung sa ngayon po hindi ko po hawak yung ating data na maibibigay po sa inyo. Pero medyo mataas po ang enrollment ng DepEd Iriga City kumpara po sa last year. Ano po sir? Okay po, okay po. Pero ngayon sir na mga araw na ito, may mga nagpapa-enroll pa ba na mga estudyante or mga bata or mga magulang kasama yung kanilang anak? May mga nagpapa-enroll pa ba sir sa bawat school? Gaano pa ito karami sir? Most likely sir, pwedeng mayroon pa po. Kasi dito po sa calendar of activities po, nakasaad po dito na from June 1 to 5, ikakandak po ang Brigada Eskwela. Tapos, yung enrollment period po, kasi ginanap po siya from June 1 to 5, kasama na po yung enrollment period. Pero ngayon po kasi, opening block na po siya sir, start po ng term 1. So most likely, pwede pong may mga pakunti-kunti pa po na pwedeng magdagdag sa enrollment, pero dito po sa school na hawak ko po ngayon ay so far wala naman pong additional enrollees na pumunta po sa amin dito po ngayon. Pero welcome pa po sila sir. Anytime po pwede pa po silang pumunta po dito para po makapag-enroll po. Okay po 'yon. So kumustahin ko naman sir yung yung about sa accommodation natin sa mga classroom po natin. Nakaka-experience ba tayo sir ng classroom shortage dito po sa ating division? Ano ba, nung first day of class, may mga estudyante ba sir na dahil sa puno na yung mga paaralan, yung classroom, doon na sa labas nag-conduct ng klase? May mga ganun ba, Sir Noel? Nakita na nagkakandak po ng klase sa labas. Sa ilalim ng mga puno o kaya nasa covered court. Wala po kaming nakikita po ng mga ganong report po. Kasi po bago pa man po nagsimula ang ating opening block na ngayon nga pong linggo from 8 to 11, may sinunod din po kaming programa yung tungkol sa Project Handa na dapat lahat po ng classroom, lahat po ng school ay handa na po sila para po kung may mga kailangan ay ma-address po yan ng Department of Education, lalong-lalo na po ng DepEd Iriga. Yung mga nakikita ko po na posting ng SDO Iriga, kasi nag-monitor din po nga po dito kahapon si Ma'am Maggie, ang ating Schools Division Superintendent, na tiningnan niya po kung ano yung present situation ng ating mga mag-aaral. So far post dun sa mga nakita po naming mga posting at mga report ng bawat school heads, kitang-kita naman po na well prepared po yung DepEd Iriga City sa bawat paaralan. Nakita po namin yun na prepared naman po siya. Dahil po nga po nagbrigada, may preparation po, may Oplan Balik Eskwela po tayo, and other programs na ginagawa po ng ating Department of Education.
So far po, ano naman po sir, prepared at wala naman pong situation na ganun na nagkukulang po ng na nagkakandak po ng klase sa labas po ng classroom. Okay po 'yun. Kumustahin ko naman sir, palibhasa ngayon mainit pa rin ang panahon, eh. Kumusta sir yung ano natin, mga source ng tubig, ano, sa CR ng mga bawat classroom? Hindi naman ba tayo sir nakakaranas ng water interruption dito sa DepEd Iriga, Sir Noel? Yun po, wala pong report na nagkukulang po ang tubig. Kasi dito po kasi sa Iriga sir, may mga nagsusupply po ng tubig dito sa ano. May ano po kami, yung Iriga City Water District nandiyan po 'yan. Tapos doon naman po sa part ng Buhay Road nandiyan po yung Barit, yung water district. Ang problema lang po sir, doon po sa mountain unit. Pero may programa po ang LGU ng Iriga na alam ko po araw-araw nagdadala po sila ng tubig papunta po doon sa mountain unit, part ng San Pedro, part ng papunta po doon sa may area na medyo mataas po. Pero po kung tatanungin po na i-compare po natin yung supply doon sa taas kumpara dito, mas stable po dito sa downtown ng Iriga at sa mga neighboring barangay na hindi po kasama po doon sa mountain unit. Nagagawan naman po ng paraan ng bawat school kasi may mga program naman po, may mga plano naman po sila na ini-implement para po kung kailangang magkaroon ng additional na facilities po ay mabigyan po ng kasagutan yung mga problema po sa tubig. May mga rain catcher po diyan at may mga kung ano-ano pa pong facilities na pwedeng makatulong tungkol po sa sa pag-resolve doon sa kakulangan po sa tubig. Doon nga po sa sir, sa may part ng San Ramon, meron po doong project na na-implement na po para po magkaroon ng water supply doon po sa hindi lang po doon sa school kundi po sa sa mga tao doon sa malapit sa barangay. Ano po? Opo, 'yun. So, dito sir, dahil for sure marami tayong mga enrollee ngayon, mga mag-aaral ngayong school year, magkakandak ba tayo sir ng shifting ng klase, Sir Noel? Ang alam ko po na may shifting ng klase doon po yan sa Severino Arroyo High School, sir. Kasi marami po ang enrollment doon. Alam ko po yun kasi previously ganun po yung ginawa nila. Pero po the rest, wala naman pong shifting na kagaya po sa Metro Manila. Dito po pagpasok ng 7:30, kasi ang call time namin, kasi ang po dito, as early nga as 7 o'clock, kung susundin po yung DepEd Order 9 2026, yun po ang nakaprograma na dire-diretso na po yung klase. Sa ngayon po, yun lang po yung alam ko sir, wala pong shifting. Pero maliban lang po doon sa Severino, kung hindi pa ako nagkakamali, kasi marami po talagang school, mga estudyante po doon. I do not know kung sa ngayong present school year, i-adapt pa rin po nila yung shifting of classes po. Okay po, iyon. May mga schools pa ba tayo, sir, na nagkakandak rin ng blended learning ngayon para sa convenience nila, sir, Sir Noel? Po yan, kasi doon po nga sa learning continuity plan, in case na may mga po sir, may mga suspension ng klase, pwede pong mag-conduct ng modular, may DepEd order nga tayo sir na nasasabi po doon in case na may magsususpend, kinakailangan na patuloy pa rin yung ating klase. May tinatawag nga tayo na yung policy po diyan, yung DepEd order number 14/2026, yung guidelines on learning continuity in emergencies. Kaya familiar na po sa amin yung mga salita na hayo, may continued po ang in-person classroom instruction. Pag sinabi pong hinay, may 3 araw na sunod-sunod na class suspension. Diyan na po sir papasok yung sinasabi mong structured distance learning experience. Tapos pag sinasabi naman pong hinga, for consecutive suspension po 'yan. Tapos yung hinto, wala po talagang instruction. Kaya nga po mas maganda po ngayon yung DO9 2026 kasi yung sa instructional block sir. I-discuss ko na po sa sir yung instructional block, binubuo po yan ng 3 term. Wala na po kami sa 4 na term na
Yung dati for terms first, second, third, and fourth grading. Bali po ganun na po, sir. Okay po, yun. So puntahan natin sir yung ano, yung attendance ng mga estudyante ngayong, pangatlong araw ng pasukan. Kumusta po ito sir? May mga bata ba sir o estudyante na hindi na nakabalik dahil sa gastos or sa kung ano pa mang kadahilanan, Sir Noel? Put po namin kahapon, yung sabi ko nga sir kahapon, si Ma'am Maggie, yung superintendent, nag-check po siya room to room. Minomonitor po niya yung attendance tapos yung situation. Halos majority naman po ng mga bata. May ilan-ilan na hindi po nakapasok pero bumabalik din po. Ano po? Opo, Pero opo, yun. Pagdating sir, balikan ko ulit ito sir, ano, mga facility po natin na ano dito sa atin pong division. Wala naman tayo sir na italang problema regarding dito sa halimbawa sa mga upuan, sa classroom, mga blackboard, mga basic facilities. Or kung meron man sir, alin-aling school sir yung mga kulang sa ganito, Sir Noel? yung sabi ko nga sir kanina, kasi minomonitor din po yan ng Department of Education. Hindi lang po dito sa DepEd Iriga kasi may pinalabas po na yung project handa, DepEd School Readiness. Doon po makikita kung ano pa po yung kakulangan. Halos karamihan naman po nagde-declare na ready na po sila. Tapos dumaan pa nga po ng brigada. Kung may mga shortage po ng classroom, ina-address naman po 'yun ng bawat advisor at inire-report niya po sa school head. Dito po sa akin sir, halos kumpleto naman po siya. Naayos naman po, wala namang pong pagkukulang ng classroom. Yung blackboard, sapat naman po siya and other facilities, may mga TV nga po na naibigay. At other yung distribution po ng aklat, dinidistribute na po siya. Sa ngayon po ay nagkakandak po kami ng baseline. So kung tungkol po sa mga kailangan, kung may mga kailangan naman po, nare-report po 'yan para immediately na-address po siya. Ano po sir? Okay po, iyon. At ito pa sir, maisama ko na rin, hindi ko puwedeng hindi ito maisama kasi, nabalitaan naman natin sir yung nangyari sa Mindanao, may nangyaring malakas na lindol, na kung saan apektado talaga pati yung mga yung pag-aaral ng mga bata dun naapektuhan. Dito sa atin sir, kung sakali man pero hindi naman natin hinihingi, ano ba yung mga paghahanda naman natin sir ng DepEd Iriga pagka merong mga ganito na halimbawa lindol, Sir Noel? Po yun sir, nung nagkaroon po ng lindol, di ba gabi po yun, the following day nagpalabas po ng instruction yung DepEd Iriga na i-monitor po kung ano ba yung mga damages na classroom. Tapos i-declare kung kaya ba siyang gamitin o kaya kung hindi, dapat i-declare at malaman. So far po, kasi yung Iriga naman ay hindi naman po siya masyadong apektado, although naramdaman po namin na may mga situation talaga na kailangang paghandaan. Kaya malaking bagay po sir yung yung pag-drill, yung sa earthquake drill. Ako nga ngayon sir, hawak ko yung megaphone kasi tine-check ko siya. Na hinanap ko, hinihingi ko dito sa kasama ko na EO to si Ma'am Jeneline. Asan ka ko yung megaphone kasi dapat lagi po siyang handa. At saka yung buzzer po namin dito at saka nag-distribute nga po kami sir ng mga yung mga helmet na dapat gamitin in case may emergency po na lindol at iba pang po. So, ready naman po kami, although hindi naman kami nagnanais sir na magkaroon ng mga calamities o mga ganyan sa kuna. Pero anytime pwede po kasi tayong tamaan dyan. So far, halos karamihan naman po sa mga dito sa DepEd Iriga, mga mabababang lang po, mga building, maliban po dun sa may mga senior high school na ang mga building po ay medyo matataas. Kagaya po ng RNTVS, Perpetual Health, tapos yung Severino Arroyo, tapos yung standalone, senior high school, tapos yung pong Santiago, at saka po yung Santo Niño. Yun po yung mga schools na may medyo matataas na building. The rest po lahat na po siya one story lang po. So pag one story po siya sir, medyo safe po siya kumpara sa mga high-rising building. Yun lang po. So far, wala naman pong nag-collapse ng mga building dito. Unlike po dun sa Mindanao, sa Jensen na nakita po natin sa mga report na affected po talaga yung mga bata. Pero maganda po kasi nakatulong po yung kakandak ng mga earthquake drill po sa mga bata. Lalong-lalo po sa mga empleyado ng Department of Education. Ano po? Opo, iyon.
Ito maidagdag ko diyan sir, magkakandak kayo sir ng earthquake drill, the following days or months, Sir Noel? Kinakailangan nga po na regular ang pagkandak po niyan. Ano po, kaya lang kung titingnan po natin dun sa instructional block, pwede po yan na ipasok dun na sa pinakadulo, ano sir. Although as the need arises, kinakailangan aware din. Ako pinagpaplanuhan ko po na within this, before the end of the opening block, sana magkaroon kami ng drill exercise kasi yung mga baguhan ng mga bata. Nasa discretion na din yan ng school head kung paano niya i-address yung present situation, lalo-lalo na po sir yung declaration ng ng suspension ng klase. Ano po, kasi empowered naman po yung principal kung kailan niya pwedeng mag-dismiss, kung kailan po pwedeng i-suspend yung klase, depende po sa situation. Yung tungkol po sa tanong mo na yung pag-conduct po ng drill, ako po sisiguraduhin ko po na dapat yung mga bata, mga transfer at mga baguhan po dito ng mga estudyante, makaranas po sila ng earthquake drill para in case po guided po sila at makaiwas po sa anumang sakuna na dulot ng calamity po. Okay, very well said, Sir Noel. Sa mga panahon ngayon, sir, sa mga oras na ito, sa mga araw na ito, ano lang, Sir Noel, yung kino-consider natin na siguro number one na hamon or challenge na siguro nare-report po sa inyo or sa inyo pong school heads or sa division office ngayong first week po ng klase, Sir Noel? So far po yung opening ng klase nung day 1, medyo okay naman po sir kasi wala namang mga incident na apektado yung mga mga school. Pero may naman sa part po dito po sa siguro parehas din ng mga other schools, lalong-lalo na po yung mga integrated kasi po sir may mga school po na medyo nagkukulang po ng teacher. Kaya nga nandyan po yung LGU. Tinutulungan din po nila kami para po mapunan po yung mga pagkukulang kasi ang po ngayon sir ay yung plantilla positions po ng mga regular permanent. Kaya nga po tayo may mga locally funded teacher po. Although kahapon nga po pumunta po ako dun kay Iriga City Mayor kasi nag-request po kami ng locally funded teacher, although mag-execute naman po sila ng MOA. Malaking tulong po yun sir. Ako dito sa school ang concern ko lang naman po, ayun po, kasi may may bigla ang nag-retire, kinakailangan i-address po namin yan. Siyempre naman, ang effectivity ng retirement, bago po yan palitan, dadaan pa po yan sa proseso na dapat i-approve at tingnan po yung mga qualified registered applicant. Yun lang naman po yung nakikita ko. So far, the rest po, resolve naman po siya. Pero yung sinasabi ko nga na yung issue po na yon, may solusyon naman po ang DepEd Iriga City na kung paano po i-address po yun. Siguro lahat naman po ng division. At ito sir, maidagdag ko lang kasi syempre parang yun nga po na-implement na yung tawag nito trimester system. Ayan, implemented na ito eh. Kumusta naman ito sir ngayong unang linggo ng pasukan? Hindi naman ba sir nagreklamo yung mga estudyante, mga magulang? And paano pala sir yung sistema nito, Sir Noel? Hindi naman po. Kasi yung 3 term sir, may policy po tayo dyan, yung DepEd Order 9, number 9, Series 2026. Bago naman po yan sir, in-implement, nagkaroon po kami ng orientation. Actually nga po, ang nag-conduct niyan ay yung regional office. Ang speakers po nila ay yung central office. Yung USEC nga po ng Department of Education. Nandun po siya. Siya po yung speaker mismo. Pinag-orient po kami ng DO9 Series 2026 at diniscuss niya po kung paano i-implement yung DepEd Order number 9 2026 sa pag-implement po ng tatlong block. Ng tatlong term. Ngayon po, yung opening block 8 to 11 June, tapos mayroon po tayong yung sa September 2026 start na po yan ng term 2, tapos yung sa start naman ng term 3 ay January 2027. So bali hinahati po siya sa tatlo, sir,
Opo, ayun. Yung mga Okay po. declaration po ng Ito ano, sir, dahil wala na tayong gaanong oras, sige sir siguro maipagpatuloy na lang natin ito sir sa mga susunod pang mga pagkakataon ng ating interview. Ito sir bago tayo magtapos, ano na lang sir yung atin siguro sir maiiwan na mensahe sa mga estudyante natin and sa mga magulang na siguro until now magpapa-enroll pa ng kanilang mga anak, tapos gagastos para po sa mga gamit ng mga bata and about dito sa trimester system kung meron mang mga, hindi pa nauunawaan itong bagay na ito, sige sir, ano yung ating maipapaalala sa kanila po? ganito na lang sir, kami naman po sa Department of Education, kinakailangan po namin na i-orient yung mga magulang. Ano po, ako nga po dito sa San Juan Integrated School, magkakandak po kami ng General PTA meeting sa Pizza 11. At ikakandak po namin yung yung orientation para po maintindihan nila. Doon naman po sa classroom orientation, kinakailangang i-discuss po ng mga teacher yung bagong guidelines po sa pagmamarka. Kasi doon po sa DO 9 2026 nakapaloob po doon na kinakailangang baguhin din po yung pagmamarka at nagpalabas na nga po sila ng panibagong issuance yung DO 15 2026. Ano po? Hindi na po gagamitin yung DO 8 2015. So from from 4 terms magiging 3 terms na tayo. Tapos yung pagmarka, babaguhin na po yun kasi may bago na po tayo. So kinakailangan maintindihan po yun ng bawat teacher para mabigyan po ng tamang pag-assess, pagbigay ng marka sa mga bata. At saka yung mga bata naman, magkakaroon din sila ng kunting adjustment kasi hindi na po 4 na quarters, magiging 3 na lang. At malilimit na po sir yung mga activities. Lahat po ng division activities dapat pong gawin siya at the end of the term 1. Doon naman po sa regional activities, dapat gawin din po siya at the end of term 2. Kaya po ang mga national activities, dapat po siyang gawin at the end of term 3. Ano po? Kaya yung palarong pambansa, nasa huling term na po yan. So, kung baga, mabibigyan po ng tsansa yung mga bata na mabigyan talaga po sila ng quality instruction kasi ito po ay nakapattern sa University of the Philippines Integrated School. Kaya doon po sa term 1, ang mga bata ay magkakaroon sila ng 60 days, tapos dun sa term 2, 65 days, at dun naman sa term 3, 67 days. Kaya ang total number of days po ay 201. Ano po sir, yun po ang susundin namin at kinakailangang i-implement po namin para po makomply po yung sinasabi nila na quality instruction sa ating mga mag-aaral. So yun lang po sir.